Maraming aswang na ituturing sa mundo. Isa dito ang mga aswang na namumuhay sa dilim at mga aswang na namumuhay ng may puot at galit. Nang dahil sa pagmamalupit at pangaapi ng masahol pa sa aswang kung maituturing. Bakit ko ito nasabi? Pakinggan ang aking kwento. Stories. Ako si Diana, 18 taong gulang. Kayo manggi ang aking balat, matangkad ang tindig, pangong ilong. Hindi ako kagandahan pero masipag. Nakatira ako kay Uncle Carding at sa sariling pamilya nito sa isang liblib na lugar sa bayan ng San Jose de Buan, Samar. Ito ang lugar kung saan dinarayo ng mga taga Maynila at mga turista, lalo na kapag tuwing araw ng piyesta. Kakaiba kasi ang piyesta dito sa amin dahil maraming mga banyaga na nagbibigay ng saya para sa mga batang iniwan ng kanilang magulang. Ang lugar na kinamulatan ko sa piling ng mga ito ay masalimuot. Hindi maayos ang pamumuhay namin kasama ang tinuturing kong pamilya. Musmus pa lang ako nang malaman ko mula sa aking uncle na isa kong ampon at hindi niya ako tunay na anak. Sa edad kong 6 na taong gulang, nararanasan ko ng masamang trato sa akin ng kanyang asawa. Hanggang lumaki ako, ay patuloy pa rin ang pagmamalupit nito habang wala si Uncle Carding. Dahil nasa ibang bansa ito nagtatrabaho bilang kapitan ng malaking barko na pang-international. Isang umaga, maganda ang sikat ng araw. Abala ako sa aking takdang aralin. Araw ng linggo. Walang pasok sa eskwelahan, kaya naman ay pinagsisikapan kong tapusin ang aking mga naiwang gawain. Ngunit hindi ko pa nga na ito natatapos, bigla na lang akong sinabunutan ng auntie ko na nagpalaki sa akin. Salbahe ka talaga, Diana. Wala ka nang ginawa kundi mag-aral. Puro pag-aaral na lang inaatupag mo. Ang hugasan sa kusina nakatambak. Hawak at hila-hila nito ang aking mahabang buhok. At ako naman kahit nasasaktan, tinitiis ko ang sakit na dulot nito. Hindi ako umiiyak kasi sanay na ako na sinasabunutan habang nakapanood din sa akin ng pinsang kong si Katrina. Tuwang-tuwa ito kapag pinapagalitan. Mabuti nga sa'yo, Diana. Yan ang napapala ng taong tamad na katulad mo. Dapat sa'yo, pinapalayas. Tinitigan ko ng masama ang pinsan ko. Hindi naman ako makaganti dahil baka mas malala pa ang pananakit na gawin nila sa akin. Gustuin ko mang lumaban o magreklamo sa mag-ina. Wala akong magawa kundi ang magmukmok sa isang sulok. Hindi na nagbago ang trato nila sa akin. Bagkus puro pasa sa katawan, kalmot at sabunot ang nararanasan ko. Walang kaalam-alam ang uncle ko na halos alipin ang trato sa akin ng kanya mag-ina. Pagkatapos ng pangyayaring yun, lumabas ako, pumunta sa likod bahay at nagmuni-muni. Kahit sobrang sakit ng ulo ko dahil sa paghila ng aking buhok, ay tiniis ko. Halos dumugo ang aking ilong ng araw na iyon. Kaya naman nagdesisyon ako na hindi na muna umuwi sa bahay ng 2 araw. Natulog ako sa bakanting lote na hindi tinitirhan ng may-ari ng bahay. Kumakalam na din ang aking sikmura dahil sa sobrang gutom. Subalit hindi ko to ininda. Pakiramdam ko sa sarili ko, para ako isang pulubi na palaging nagtatago kapag nakakaranas ng pananakit na pisikal mula sa malulupit na mga kamay. Pagkatapos ng 2 araw na hindi ko pag-uwi sa bahay, saka ako nagdesisyon na umuwi. Nadatnan ko si Auntie Nancy sa labas ng bahay habang may kausap ito sa phone. Mahal ko, natanggap mo ba ang pera na padala ko sa'yo nung nakaraang araw? Malumanay na tanong nito sa kanyang asawa na nasa kabilang linya habang kausap ang auntie ko. Naka-loudspeaker kasi ang usapan ng dalawa, kaya naman dinig ko ang bawat salitang binibitiwan nila.
Mahal ko, salamat sa padala mo sa akin. Makakabili na ako ng magandang damit ni Katrina sa school na gagamitin niya sa susunod na linggo. Naman itong nagtatalon sa tuwa dahil mabibili na naman ang paboritong bag na mamahalin sa mall na gustong gusto nito. Mahal ko, bigyan mo ng pera si Diana para sa baon at projects niya sa school. Kahit 5,000 lang. Tutal, malaking pera din naman ang pinadala ko sa'yo. Galit na nagsisigaw si auntie ko. Hindi ito sumasang-ayon dahil sa pera na ibibigay sa akin ni uncle. Habang kausap ito, nandoon din ako sa harap ni auntie ko na nakatayo. Sabay pinutol ang usapan ng dalawa sa telepono at nanggigigil na lumapit ito sa akin. Diana, umuwi ka pa. Dapat hindi ka na umuwi dahil puro problema lang naman ang ibinibigay mo sa amin. Tiyang, hindi na ba ako pwedeng magpahinga? Halos hirap na ako dito sa pamamahay na to. Ginagawa niyo na akong katulong na dapat pinagtutulungan natin ang mga gawain sa loob ng bahay. Pabalag na sagot ko rito habang nakakaramdam ako ng kaunting takot. Pero hindi ako nagpatinag dito. Ganun. Sumasagot-sagot ka na pala ngayon, ha? Nilipitan na naman ako nito at sabay na hinawakan ang ulo ko at isinubsob ang mukha ko sa kalsadang semento. Naroon kasi kami sa labas ng bahay nang nangyari yon. Halos masugat ang mukha ko dahil sa lakas ng pagkakadiin. Maraming tao ang nakakita sa akin na sinasaktan ako. Wala din ang pinsan ko dahil nasa school ito. Nag-uusap-usap ang mga tao na nakakabalita sa mga pangyayaring nagaganap dahil sa nangyari. Inawat naman ng isang kapitbahay namin ng auntie ko na napadaan malapit sa kinalalagyan ko para tumigil na ito sa pananakit sa akin. Hanggang sa napansin ko na lang na mayroong dugo na tumatagas mula sa ulo ko. Nagsisigaw ang mga kapitbahay namin na dalhin ako sa ospital. Pero hindi ako pinayagan ng auntie ko na isugod malapit sa pagamutan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Puro pasa ang mukha ko na nakatitik sa salamin. Awang-awa na ako sa sarili ko. Kaya naman, nabalot ng kadiliman ang aking pagkatao. Nag-iba ang kilos ko na para bang palagi akong nagsasalitang mag-isa at tumatawa din ng malakas. Para akong baliw. Pero ayos naman ako at na-stress lang. Lumabas na naman ako ng bahay. Narinig ko kasi mula sa labas si Mang Ambo na nag-aalok ng isdang sariwa at nagsisigaw ito ng, Isda! Isda po kayo dyan! Tulingan! Tamban! Tilapia! Bili na po kayo! Sariwang-sariwa po ito! Bagong angkat po ito! Inay na nagtitinda ng isda sa gilid ng kalsada. Agad naman akong tumakbo kung saan naroon si at kagad ko itong tinawag para bumili ng isda. Mang Ambo, magkano po ang 1 kilong isda? Para bang takam na takam ako na kumain ng isda dahil ang madalas na ibinibigay sa akin ni Auntie Nancy tuwing ulam ko sa umaga at gabi ay chichiryang bangus na nabibili sa tindahan. Diana! Ikaw pala! Kamusta ka na? Imbis na sagutin ng tanong ni Inay kung magkano ang 1 kilong isda, ay binago nito ang usapan. Hindi naman ako kaagad nakasagot sa tanong nito sa akin. Gawa ng pinagbawalan ako ni auntie kong maldita na makipag-usap sa kahit sinong tao. Nag-isip ako sandali. Nagpalingaling. Ayos lang po ako, Mang Ambo. Maraming salamat po. Malakas man ang pagkakasabi ko sa kanya na ayos lang ako. Pero ang totoo, hindi ako okay. Nag-iiba ang takbo ng aking utak. Diana! Kawawa ka naman. Palagi ka nalang sinasaktan ng tiyahin mo. Okay lang po sa akin yon. Wala naman po akong magagawa. Kasi nakikitara lang po ako dito.
Naawa sa madilim kong kalagayan. Gustuhin man nito na tulungan ako, subalit wala din naman itong magawa, kundi ang bigyan ako palagi ng magandang payo at paalala. Pagbilhan po ako ng kalahating kilong isda. Takam ako na kumain ng isda at nagmamadali din ang kilos ko. Kaagad namang inabot sa akin isdang galunggong na sariwa. Ibibigay ko na sana ang bayad sa kanya, ngunit hindi nito tinanggap dahil nakaramdam ito ng pagkaawa sa akin. Diana, bibigyan na lang kita. Huwag mo na lang bayaran. Nagpapasalamat ako kasi mayroong pang tao na katulad niya na marunong magpahalaga sa akin. Hanggang dumating ang isang araw na ang isdang hilaw na binibili ko ay kinakain ko ito sa sariling kwarto ng paulit-ulit. Halos sa 1 linggo 3 beses ako bumili kay ay ng sariwang isda na hindi namamalaya ng mga kasama ko sa bahay, lalo na ang auntie ko. Nilalantakan ko ito kapag wala sila hanggang dumating yung araw na napansin ng pinsan ko ang madalas kong pagbili ng isda. Diana, nasaan na ba ang binili mong isda kanina? Nakaluto ka na ba ng pagkain para sa tanghalian? Tanong ng pinsan ko sa akin habang abala ko sa paghuhugas ng plato sa kusina. Ang hindi alam ng mga ito, kinakain ko ang isdang hilaw habang wala sila. Napangiti na lang ako dahil sasapit ang tanghaling tapat, walang pagkain na nakahain. Maya-maya pa, nakaramdam na ako ng kakaiba sa katawan ko, para bang ang lakas ko, at tumatawa ako na wala namang nakakatawa. Bakit mo naman hinahanap ang isdang binili ko? May binigay ka bang pera na pambili? Seryosong sagot ko sa aking pinsan habang kinukontrol ko ang galit sa sarili. Ibang-iba na rin ang tono ng boses ko, ngunit hindi naman yon masyadong pinapansin ng pinsan ko. Diana, nakita kita kanina na bumili ka ng isda sa labas kay Aling Tinay. Huwag mo nga akong paghanapan ng nawawalang kalabaw, Katrina. Paggalit na sagot ko rito. Nanggigigil sa galit at nagaangil. Nakatalikod ako sa pinsang ko habang kausap ko ito. Pinunasan ko pa ang kaunting dugo na naiwan sa labi ko dahil sa pagkain ko ng isdang hilaw. Ramdam ko sa sarili ang pag-iba ng kilos at aura ko. Yung dati na naasikaso ko ang aking sarili. Pero ngayon, hindi ko na nagagawang magsuklay o magtutbras sa kadahilanang nawalan na ako ng interes na mabuhay pa sa mundo kong madilim. Ganyan ka bang sumagot sa akin? Mataray na sabi nito sa akin. Wala kasi ang auntie ko nung araw na yon, kaya naman 2 lang kami ng pinsan ko sa bahay. Bakit? Wala na ba akong karapatan? Mga tuwiran? Katrina? Ang baho mo, Diana. Lumayo ka nga sa akin. Nakakasuka ang amoy mo. Para bang patay na daga ang nilalanghap ko sa'yo. Tignan mo nga itsura mo. Mukha kang pulubi na namamali mo sa gilid ng kalsada. Sabay na humarap ako sa aking pinsan at lumapit dito. Nagulat ito sa naging itsura ko dahil hindi na ako ang dating Diana na malinis sa katawan at maalaga sa sarili. Unti-unting nasusuka ang pinsan ko habang hawak nitong kanyang sikmura. Dahil sa masangsang na amoy ko, nasaktan ako sa sinabi nito sa akin, pero pinagwalang bahala ko na lang ito. Maligo ka nga, Diana. Ang baho-baho mo. Amoy bangkay ka. Pagkabigkas na masamang salita mula sa kanyang bibig, ay doon ko na ibinuhos ang galit ko para dito. Hindi na ako nakipagpalitan pa sa kanya ng salita. Agad ko siyang hinawakan sa braso at pinisil ko ito ng malakas. At sa araw na yun, ipinakita ko sa kanya kung sino ako at kung ano ang totoo kong pagkatao simula nung kumain ako ng isdang hilaw. Pagkatapos ko pisilin ang braso ng pinsan ko, binitawan ko siya at medyo lumayo ako ng kaunti sa kanya. Galit na galit ako na nag-aangil, sabog ang buko at wala na sa tamang pag-iisip. Huwag mo ako saktan, Diana. Maawa ka sa akin.
Hindi ko sinasadyang saktan ka at tratuhin ng hindi maganda. Pakiusap ng pinsan ko sa akin habang gumagapang ako sa sahig, papunta sa kanya. Mapupula na din ang mata ko at unti-unti na din akong tinutubuan ng balahibo na kulay itim. Nagsilabasan ang aking mahabang kuko sa daliri. Kulang na lang tubuan ako ng pakpak para maging isang ganap na aswang. Ngayon mo malalasap ang tunay na sarap kung paano mo ako itrato ng hindi maganda, Katrina. Nagaangil ako sa sobrang galit dahil sa masamang trato ng mga ito sa akin. Bagaman hindi kagustuhan ng katawan ko ang maging isang masamang nilalang, ay dumadaloy sa pagkatao ko ang puot at galit na nararamdaman ko sa aking pinsan. Binigyan ko siya ng leksyon na hindi lahat ng inaapi ay nagpapaapi. Mami, tulungan mo ako, papatayin ako ni Diana. Nagsisigaw sa takot ang aking pinsan dahil sa bago kong kaanyuan na nasilayan nito. Pilit nitong binubuksan ang pinto sa kusina, subalit hindi nito mabuksan dahil sa sobrang takot sa akin. Paglapit ko dito ay agad ko itong inamoy. Sininghot-singhot ko ang bawat amoy ng pinsan ko. Gawa na naghahanap ako ng dugong sariwa na lalantakan ko. Sa bawat pagkilos nito ay nagtangka ito na tumakas. Mas lalong hinihigpitan ko pa ang pagkakahawak ko sa kanyang panga. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan sa kusina. Ang aking Uncle Carding mula sa labas. Pagbukas ng pintuan, nadatnan ako ng auntie ko na hawak ko sa panga ang anak nito. Anong ginagawa mo sa anak ko? Biglang tanong nito sa akin na galit. Nakakaramdam na ito ng takot sa akin. Ibinalik ko ang tanong ng tiyahin ko sa kanya na nag-aangil. Para akong isang demonyo na halos hindi ko na nakikilala ang mga nasa harapan ko. Tiyang, mabuti naman at dumating ka na. Siguro naman sa oras na ito. Oras na malaman mo na kung sino ako at kung paano ko kayo papatayin. Seryosong sabi ko sa auntie ko na nagbabanta. Nagulat ito dahil sa kakaiba kong anyo. Diana, wag mong saktan ang pinsan mo. Maawa ka sa kanya. Nagmamakaawang sagot nito sa akin. Kulang na lang lumuhod ito sa harapan ko habang sinasakal ko si Katrina sa leeg. Anak ko, wag mo kami sasaktan. Nakikiusap ako. Tatanggapin kita kahit anong anyo mayroon ka. Nakiusap sa akin ng tiyahin ko habang ito'y nagmamakaawa. Huwag mo akong tawaging anak dahil hindi ikaw naging magulang ko. Hindi ko pinangarap na maging magulang kita dahil sa masamang trato mo sa akin. Tiya, anong hindi mo sinasadya? Nasaktan ako ng pisikal? Halos mamatay ako sa gutom dahil sa kasakyaman niyong mag-ina. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ako ngayon. Naging aswang ako dahil sa'yo. Naging aswang ako dahil sa masamang trato niyo sa akin. Pinipilit niyo akong maging aswang para matigil ng sakit na ito na aking nararamdaman. Umiiyak na ako dahil sa emosyon na nararamdaman ko. Maya-maya pa agad na dinukot ko ang kutsilyong matalim na nakalagay sa tagiliran ko at itatara ko na sana sa leeg ng pinsan ko ang kutsilyong yun. Nang biglang magkaroon ng ring sa phone na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Tunog ng phone ng auntie ko. Mabilis ko itong kinuha at sinagot ko ang nasa kabilang linya. Hello? Matigas na boses ko. Mahal, buksan mo ang pintuan. Nandito na ako sa labas ng bahay. Hindi ako makapasok. Nakapadlock ba ang pintuan? Sa aking kausap. Boses ng uncle ko sa phone ang bumungad sa akin.
Mabuti naman, Uncle, at dumating ka na. Bukas ang pintuan. Pumasok ka. Hindi po ako si Auntie Nancy. Ay pinipilit kong maging kalmado. Nag-aalala ang auntie ko dahil biglang umuwi sa bahay ang aking uncle, galing sa ibang bansa. Kaagad namang pumihit ang pintuan sa labas at pumasok ito sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina. Uncle, aswang na ako. Hindi na ako katulad ng dati. Kaya, pagpapatayin ko kayong lahat. Pagbabanta kong sabi rito. Wag! Alam ko nang ginagawa sa'yo ng aking mag-ina. Kaya, umuwi ako ng biglaan. Patawarin mo sila sa nagawang kasalanan sa'yo. Dahil sa pakiusap ng uncle ko, binitawan kong kutsilyong hawak at agad kong itong kinausap. Kahit mukhang aswang ang itsura ko, niyakap niya ako ng sobrang higpit kahit amoy patay na daga ang amoy ko. At pinatawad ko na rin ng kanyang mag-ina nang bukal sa aking puso. Ilang araw, gabi, ako nananatiling aswang sa piling ng mga ito. Hindi kasi ako pwedeng lumabas ng bahay dahil sa kakaibang itsura ko. Hanggang sumapit ang isang gabi, bilog ang buwan. Inahatid ako ng uncle ko sa kakahuyan sa gitna ng dilim. Dala ko ang alaala sa piling ng pamilyang kinagisnan ko. Hindi nila ako ipinakulong dahil sa pakiusap na rin ni Uncle Carding. At doon sa kakahuyan ay namuhay akong isang malaya mula sa aking katawan at sa aking isip hanggang sa may isang bahay kubo akong nakita. Nakatira ang mag-asawang walang anak. Doon na umikot ang mundo ko, nabigyan ng halaga at kinabukasan.